This is the Nubia Music. Sa mga gusto maglaro dyan ng Honor of Kings, mag sound trip, mukhang ito na yung phone na hanap nyo. So while we're unboxing, nakita ko dito is meron siyang kasamang case. At ito, meron din siyang kasamang screen protector. And nandyan yung manual niya. Then yung ZTE card niya. So yun no, yung dami niyang kasama no. Di ko nga alam kung nakapakita ko ba yung charger pero may kasamang charger yan. Nag-focus kasi ako sa cellphone kasi yung ganda eh. Pati yung case niya ganda rin. Clear lang at pero may libre pa rin na case. Malaking bagay na yun para maprotektahan yung phone. So ito na nga yung phone niya guys. Kung makikita nyo, napakaganda ng itsura ng likod niya. Tapos sobrang laki ng speaker sa likod. Yan, tanggalin na natin siya sa plastic niya. Pero ba't ganun ang dumi? Parang binuksan na ito ng mga nakarang araw Halatang halata. As you can see guys, napakaganda ng likod niya. Napakaganda ng design. Glass design siya. And kung makikita nyo yan, sobrang ganda ng details ng design niya sa likod. Para kang, ano ba yan? Doodle ba yan? O ano ba yan? Hindi ko alam eh. Yan, yung speaker niyan sobrang laki. Dual camera siya pero useless yung isang camera niyan. Trinay ko na. Yung camera quality niya, hindi ko na napakita sa inyo kasi hindi ko nasama sa edit. Pero so far, yung camera niya, average lang siya. Hindi ka naman magre-rely basta-basta sa kanya kasi 3,000 plus lang to. So yan yung fingerprint niya, makikita nyo mabilis naman yung response niya. Tsaka ito yung speakers niya. Nag-testing tayo ng music dito guys, marinig niyo sobrang lakas ng sound niya. Sa mga gusto talaga mong lagi nang naka-sound trip, ito na yun. Lintik ang speaker nito, pusang gala. Yung napakaingay niya no. Tignan mo, nakakabulahaw ng kapitbahay no. Hindi ka mairita dyan. Ito lang yung bad side niya guys pag nakahiga kasi nga nasa likod yung speaker niya, baka mabasag agad pag laging nakaganyan habang nagpapatugtog ka. Para lang naman mapakinabangan pa kasi pwede pa yan. Tapos dyan ko na nakita na umiilaw pala yung logo na yun. Tignan mo naman na nailaw, may ganun pa. Ang lakas na ng speaker, may pa ganun pang design lang, nag-montage pa. Tindi talaga boy. Yan na, lumayo pa. Hindi naman, parang tanga. Ang ganda ng likod talaga. So, sa mga maglalaro ng Honor of Kings dyan, medyo may mga konting slight lag lang sa loading screen niya, din dun sa background niya. Tapos ito yung settings niya, hindi na babago, naka-standard lang. Guys, ulitin ko 3,800 lang tong cellphone na to, kaya wag kayong mag-expect. Baka mamaya mag-expect kayo ng quality ng lakas ng iPhone para naman kayong abnoy nun. Basta playable siya guys, Honor of Kings, Wild Rift, or ML, kung ano pang games na gusto nyo, yun naman natin pinakamataas, COD, kaya nyo naman guys. Pero manage your expectations kasi nga 3,800 lang tong cellphone. Nandito yung mga gameplay na nirecord ko, makikita nyo dyan, inaabangan ko kasi yung mga clash nung ko nilagay kung maglalag ba siya. So far, okay naman siya, nakakasabay ka naman sa clash, pero guys, meron siyang slight na init since tinaas ko yung FPS niya. Isang game lang yan record ko. Nag-try din ako maglaro ng mga iba pang games dyan. Hindi ko na lang na-record. Pero ganun nga. Meron pa rin siya pag-iinit pag tinataas mo talaga yung settings ng game na lagpas naman sa requirements niya. Na which is yung standard lang. Sa FPS naman, naka-low lang pero hinay ko kaya ngayon nag-iinit siya. Pero yan, naging smooth siya guys kung makikita nyo. Taas na ng standing ko. Hindi na mapatay-patay kasi okay din yung FPS niya Gumanda rin talaga yung performance. Unlike kanina, medyo lagi siya nung nakababa pa yung FPS niya. Kung gusto mo naman skip yung video para makita mo yung pagbabrowsing ng FB niya daily, kung magbabrowsing ka, okay naman. Medyo may konting ganun din. May parang nade-delay ng konti. Pero pwede na guys. Pwede na itong backup phone, cellphone ng mga anak yung mahilig mag-Roblox. Tsaka ng mga mister yung sugal ng sugal. Yun, kung nakaabag dito sa gameplay na to, kita mo naman 32-0 yan gar. Walang kalaglag, smooth. Kasi kung lag yan, lagi niya top yan boy. Tsaka buti naman hindi siya nagka-crash kahit ganun, uminit siya ng konti. Natapos naman yung game ng payapa. So dito papakita ko naman sa inyo yung pagbabrowsing ko ng FB. Tignan nyo kung medyo may konting delay pero na-experience ko, meron siyang slight na slight. Ulit ko, manage your expectations, 3.8 lang tong cellphone na to.
Tapos yan yung screen niya. Okay din guys. Quality rin talaga yung itsura ng screen niya. Okay din yung resolution niya. Hindi blur. Yan like yung ibang Android phone na worth 3,000. Parang yung mga dati. Yun na yun. Yan. Yung quality ng FB niya. Kaya ginagamit niya. Yan kung nag-scroll up. Medyo may konting lag lang siya. Konting-konti lang naman. Pero di naman makakapagod sa performance. Basta na-scroll up mo pa din. Sabi ng isang comment, guys, isa din ba kayo sa mga So far para sa akin, okay siya guys, magagamit niyo pang daily, tagal malobat, makakapaglaro ka ng games, makakapag-FB ka, makakapag-browse ka, magagawa mo lahat ng pwede mong gawin dito sa cellphone na to. By the way, hindi ko pinopromote tong cellphone na to guys ha. Gusto ko lang kayo magkaroon ng awareness para hindi naman sayang yung pera nyo, tas may gusto kayong bilhin, di ba? Para laging worth it. Yun lang po, salamat.